Minsan mas delikado pang magpautang sa kakilala kaysa sa hindi mo kakilala. Kasi kapag pamilya o kaibigan ang umutang, hindi lang pera ang nakataya, kundi pati ang relasyon ninyo. Sa umpisa, gusto mo lang tumulong. Iniisip mo, babayaran naman siguro ako nito. Pero habang tumatagal, nahihiya ka ng maningil. Puro dahilan na ang maririnig mo. At minsan ikaw pa ang magmumukhang masama kapag naningil ka na. At ang masakit, maraming pagkakaibigan, samahan at relasyon sa pamilya ang nasisira dahil lang sa utang. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit delikado magpautang sa kamag-anak at kaibigan at bakit maraming tao ang natutong umiwas dito matapos silang malugi at masaktan. Ang pinakaunang dahilan kung bakit delikado magpautang sa kaibigan o kamag-anak ay dahil mahihirapan kang maningil. Kasi kapag close sa'yo ang umutang, hindi lang pera ang involved. May halong hiya, awa at takot na masira ang samahan ninyo. Sa umpisa, madali lang magpahiram dahil iniisip mo na mapagkakatiwalaan mo naman sila. At dahil pamilya o kaibigan mo sila, minsan hindi mo na hinihingan ng kasulatan o malinaw na usapan tungkol sa bayaran. Pero pagdating ng due date at hindi sila nakabayad, doon nagsisimula ang totoong problema. Bigla kang mahihiyang maningil. Kahit kailangan mo rin yung pera, pipigilan mo muna ang sarili mo dahil iniisip mo na baka kipit lang talaga sila. Minsan iisipin mo rin na baka magmukha kang madamot o mukhang pera kapag naningil ka agad. Kaya imbes na singilin mo sila, sasabihin mo na lang sa sarili mo na baka sa susunod na linggo makakabayad din sila. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, magiging linggo, minsan buwan na pero wala pa ring inaabot na bayad. At habang tumatagal, ikaw naman ang nai-stress. Tuwing makikita mo silang gumagala, kumakain sa labas o bumibili ng kung ano-ano, papapaisip ka kung nakalimutan na ba nila yung utang nila sa'yo. Pero kahit ganoon, nahihirapan ka pa rin mag-message dahil ayaw mong maging awkward ang sitwasyon. Minsan nga ikaw pa ang umiiwas makipag-usap kahit pera mo naman ang hindi na ibalik. At ang mas masakit, may ibang tao na kapag alam nilang mabait ka at nahihiya kang maningil, lalo nilang pinapatagal ang bayad dahil alam nilang hindi mo sila pipilitin. Kaya imbes na simpleng pagtulong lang sana, nauuwi ito sa sama ng loob, stress at minsan pagkasira ng relasyon. Dahil ang totoo, madaling magpahiram ng pera. Pero kapag kamag-anak o kaibigan na ang involved, minsan mas mahirap pang maningil kaysa kitain yung perang ipinahiram mo. Ang ikalawa ay dahil madaling maabuso ang kabaitan. Kapag minsan kang nagpautang sa kamag-anak o kaibigan, mapapansin mo na hindi lang isang beses matatapos iyon. Sa umpisa, iisipin mo na simpleng tulong lang naman, baka gipit lang talaga sila o may emergency lang na kailangan ayusin. Kaya pagbibigyan mo muna dahil close kayo at ayaw mo rin namang pabayaan sila. Pero minsan, kapag nakita nilang madali kang lapitan at marunong kang umintindi, nasasanay silang ikaw lagi ang takbuhan tuwing may problema sila sa pera. Yung tipong kahit hindi pa bayad yung unang utang, uutang ulit. At dahil nahihiya kang tumanggi, pagbibigyan mo na naman. Hanggang sa hindi mo na mamalayan na parang naging obligasyon mo nang saluhin sila palagi. Kapag kulang ang pambayad ng bills, ikaw agad ang naiisip nilang lapitan. Kapag may emergency, ikaw ulit. Kapag may gusto silang bilhin pero kapos sila, minsan ikaw na naman ang aasahan nila. At ang mas mahirap, may mga tao na marunong gumamit ng awa at guilt para makautang ulit. Sasabihin nila na ikaw lang kasi ang malapitan ko o kaya maiintindihan mo naman ako, di ba? Kaya kahit gusto mo nang tumanggi, mapipilitan ka na lang ulit dahil ayaw mong magmukhang madamot o walang pakisama. Hanggang sa mapapansin mo na lang na paulit-ulit na lang ang cycle. Mangungutang sila, matatagalan magbayad, tapos uutang na naman. At habang tumatagal, ikaw naman ang unti-unting nauubusan. Yung perang dapat para sa sarili mo, pang-ipon mo o pang-negosyo mo, napupunta lang sa kakasalo sa problema ng ibang tao. Kaya minsan, hindi naman talaga masama ang tumulong. Pero nagiging delikado kapag may mga taong nasasanay na lagi kang nandyan para sumalo sa kanila, habang ikaw naman ang unti-unting nahihirapan. At bago ang number 3, kung bago ka lang dito, baka naman pwedeng pakilike nitong video at pakipindot na din ang subscribe button. Malaking tulong na ito sa ating channel at para lagi ka ring updated sa mga susi sa pagyaman videos. Ang number 3 naman ay posibleng masira ang relasyon. Minsan akala natin pera lang ang nawawala kapag may hindi nagbabayad ng utang. Pero ang totoo,
Maraming pagkakaibigan at relasyon sa pamilya ang nasisira dahil dito. May mga dating sobrang close na magkaibigan na hindi na nagpapansinan. May mga magkakamag-anak na nagkaroon ng tampuhan at iwasan dahil sa perang hindi nabayaran. Kasi habang tumatagal na walang bayaran, unti-unti ring naiipon ang sama ng loob. Yung dating komportable kang kausap sila, biglang nagiging awkward. Kapag may reunion, birthday o simpleng salo-salo, parang may tensyon na agad kapag nagkikita kayo. Minsan ikaw pa ang nahihiyang lumapit dahil nasa isip mo yung perang hindi pa nila nababayaran. At may pagkakataon din na kapag sinubukan mo ng maningil ng maayos, ikaw pa ang nagmumukhang masama. Parang ikaw pa yung walang konsiderasyon kahit pera mo naman yung hiniram. Kaya minsan pinipili na lang ng iba na manahimik kaysa masira ang samahan. Pero habang tumatagal, lalo lang lumalalim yung sama ng loob. Hanggang sa dumating sa punto na hindi na tulad ng dati ang relasyon ninyo. At ang masakit doon, minsan hindi naman talaga sobrang laki ng perang involved. Pero dahil sa utang, nawawala yung tiwala, respeto, at pagiging komportable sa isa't isa. Kaya maraming tao ang natutong umiwas magpautang sa kamag-anak at kaibigan dahil alam nilang kapag nagkaproblema sa bayaran, hindi lang pera ang posibleng mawala kundi pati relasyon na matagal ninyong binuo. Ikaw ba may mga kamag-anak o kaibigan ka bang nasira ang relasyon ninyo dahil sa utang? I-comment mo sa ibaba. Ang number 4 naman ay dahil madalas walang malinaw na kasunduan. Ang isa pang dahilan kung bakit delikadong magpautang sa kamag-anak at kaibigan ay dahil kadalasan hindi na nagiging formal ang usapan. Madalas walang kasulatan, walang kontrata, at minsan wala pang malinaw na due date. Yung tipong sasabihin lang na bayaran na lang kita pag meron na o kaya sa susunod na lang, at dahil magkakilala naman kayo at may tiwala ka sa kanila, pumapayag ka na lang kahit walang malinaw na kasunduan. Sa umpisa parang okay lang dahil iniisip mo na hindi ka naman lolokohin ng taong malapit sa'yo. Pero kapag tumagal at nagkaproblema sa bayaran, doon mo marirealize kung bakit delikado ang ganitong setup. Kasi dahil walang kasulatan o malinaw na usapan, mahirap habulin ang pera mo. Kapag naningil ka, minsan sasabihin nila na iba ang pagkaintindi nila sa napag-usapan nyo. May iba na sasabihin na akala nila wala namang exact due date. Yung iba naman, dahil walang usapang interes o hulugan, parang hindi nila seryosong obligasyon na bayaran agad. At dahil usapan lang ang basehan, mahirap patunayan kung ano talaga ang napagkasunduan ninyo. Kaya imbes na simple at maayos na transaksyon, nauuwi sa hindi pagkakaintindihan, stress, at minsan sumbatan pa. At ang masama, may mga tao talagang ginagamit ang pagiging close ninyo para iwasan ang pagiging formal. Dahil alam nilang mas mahirap silang habulin kapag walang malinaw na kasunduan. Kaya minsan hindi sapat ang tiwala lang pagdating sa pera. Dahil kahit gaano pa kayo ka-close, kapag walang malinaw na usapan, mas mataas ang chance na magkaroon ng problema sa huli. Ang panglima ay dahil ikaw ang pwedeng malubog. Minsan sa kagustuhan mong tumulong, hindi mo na mamalayan na ikaw na pala ang unti-unting nalulubog. Sa umpisa kasi, pakiramdam mo kaya mo namang magpahiram dahil may extra ka pa. Iniisip mo na pansamantala lang naman at babalik din naman yung pera. Pero kapag dumami na yung taong may utang sa'yo at sabay-sabay silang hindi nakakabayad, doon mo mararamdaman yung epekto. Yung perang dapat nakalaan para sa emergency fund mo, pang negosyo mo o pang sarili mong pangangailangan, biglang nawawala dahil nakaipit sa ibang tao. At ang masakit doon, kapag ikaw naman ang nagkaproblema financially, hindi mo agad mababawi yung perang ipinahiram mo. Minsan may emergency ka rin kailangan harapin pero wala kang mahugot dahil ang dami ng nagkautang sa'yo. May ibang tao pa na napipilitang mangutang din sa iba dahil hindi na ibabalik sa kanila yung pera nila. Kaya ang ending, ikaw na nga yung tumulong, ikaw pa yung nahirapan. At minsan hindi mo agad napapansin na nasisira na pala ang finances mo dahil sa paunti-unti lang ang labas ng pera. Pero kapag pinagsama-sama mo lahat ng hindi nababayarang utang, malaking halaga na pala ang nawawala. Kaya mahalagang tandaan na hindi porket may extra ka ngayon ay okay lang magpautang ng magpautang. Dahil kapag hindi ka naging maingat, darating yung panahon na ikaw naman ang mawawalan ng safety net. At mahirap yung sitwasyon na gusto mo lang sanang makatulong sa ibang tao, pero sa huli ikaw pa ang lumubog financially. Ang number 6 ay dahil nagiging dependent sila. Kapag alam ng isang tao na may mahihiram sila anytime, minsan nawawala yung urgency nilang ayusin ang sarili nilang pera.
Imbes na matutong mag-budget, magtipid o humanap ng paraan para madagdagan ang income nila, nasasanay silang umutang na lang kapag kinapos. Yung tipong bawat problema sa pera, ang unang naiisip ay hindi diskarte kundi kung sino ang pwedeng mahiraman. At habang tumatagal, nagiging normal na sa kanila yung ganoong setup. Kapag nauubos ang sweldo, uutang. Kapag may bigla ang gastos, uutang ulit. Kapag may gustong bilhin pero kulang ang pera, manghihiram na lang muna. Imbes na matutong kontrolin ang gastos at ayusin ang budget nila, nasasanay silang may sasalo kapag nagkaproblema sila financially. At ang masama doon, habang lagi silang may nalalapitan, mas lalong hindi nila nararamdaman yung consequences ng maling paghawak nila sa pera. Kasi alam nilang kahit magkamali sila sa gastos o maubusan sila ng pera, may tutulong at tutulong sa kanila. Kaya minsan hindi sila napipilitang magbago ng habits o maging mas responsable financially. May mga tao pa nga na nagiging kampante na gumastos dahil nasa isip nila na pwede naman silang manghiram pag kinapos. Hanggang sa hindi na nawawala yung cycle ng pangungutang dahil nasasanay na silang may ibang sasalo sa problema nila sa pera. At doon nagiging delikado ang paulit-ulit na pagpapautang. Dahil minsan akala mo nakakatulong ka, pero hindi mo na mamalayan na lalo mo lang silang sinasanay umasa sa ibang tao imbes na matutong tumayo sa sarili nilang paa. At ang number 7 at panghuli ay dahil mahirap tumanggi pag nangutang ulit. Kapag minsan kang nagpautang sa kamag-anak o kaibigan, may mga pagkakataon na parang automatic nang iniisip nila na pwede silang umutang ulit sa'yo anytime. Yung unang pahiram mo sana na minsanang tulong lang, biglang nagiging permanent option ka na nila tuwing may problema sila sa pera. At dahil napagbigyan mo sila dati, nagiging mas mahirap para sa'yo ang tumanggi sa susunod. Iniisip mo agad baka magtampo sila, baka masira ang samahan ninyo, o baka isipin nilang nagbago ka na. Kaya kahit alanganin ka na o kahit alam mong baka mahirapang makabayad, napipilitan ka na lang ulit magpahiram dahil nahihiya kang tumanggi. At ang mas mahirap doon, may mga pagkakataon na kapag tumanggi ka na talaga, ikaw pa ang nagmumukhang madamot kahit ikaw naman yung tumulong noon. Kaya imbes na ma-appreciate yung mga naitulong mo dati, parang nababaliwala iyon sa oras na hindi mo na sila mapagbigyan. At doon nagiging stressful yung sitwasyon. Dahil pakiramdam mo obligado ka nang magpahiram para lang mapanatiling maayos ang relasyon ninyo. Kaya minsan hindi talaga pera lang ang nawawala sa pagpapautang. Kasama rin doon yung peace of mind mo dahil habang tumatagal, mas nagiging mahirap para sa iyo ang mag-set ng boundaries at magsabi ng hindi kahit alam mong kailangan mo ring protektahan ang sarili mong finances. At yan ang ilan sa mga dahilan kung bakit delikado magpautang sa kamag-anak at kaibigan. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil kapag pera na ang involved, madalas naaapektuhan pati ang relasyon, tiwala at samahan ninyo. Kaya bago ka magpautang, mahalagang marunong ka ring maglagay ng limitasyon at protektahan ang sarili mong finances. Dahil sa huli, mas mabuting tumulong nang hindi mo sinasakripisyo ang sarili mong peace of mind at kinabukasan. At kung nakarelate ka sa video na ito o may experience ka pagdating sa pagpapautang sa kamag-anak o kaibigan, i-comment mo sa ibaba ang naging experience mo. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.